Halos 2,000 pamilya ang lumikas sa buong probinsya ng Isabela dahil pa rin sa hagupit ng bagyong Nika. Bukod sa malakas na hangin, binayo rin ng malakas na ulan ang probinsya. Narito ang report ni Mon Gualvez. Mga gamit na nilipad sa daan. Natuklap ng mga yero. At mga punong halos lipa rin na mga sanga sa tindi ng hangin. Ganito pinaramdam ng bagyong Nika ang lakas nito sa bayan ng Alicia sa Isabela. Ang lalaking ito, pilit pang iginigilid ang food cart na yan, wag lang tangayin. Habang ang ilan, sinusubukan pang talian ang mga bubong sa kasagsagan mismo ng bagyo. Sinasabayan ng malalakas na hampas ng hangin itong buhos ng ulan. Kaya naman, yung bawat tubig na tumatama sa balat ay mahapde, no, na para kang hinihiwa dahil sa lakas ng hangin. Umuulan na, naabutan pa naming paalis sakay ng tricycle ang mga apo ni Lola Corazon Reyes. Ngayon lang doon nila naisipang lumikas matapos bahain ng bahay. Natanggal din kasi ang bahagi ng kanilang bubong. Ang alam namin po hindi ganun kalakas po, hindi ganito kalakas. Ang alam namin hindi maalis yung bubong namin. Ang grupo naman ng mga lalaking ito, naghahanap pa ng masasalbang gamit nang itumba ng bagyo ang kanilang tindahan. Pagtiyagaan na lang sir, kasi kung hindi namin kukunin baka kinabukasan wala na to. Ilang beses ding nag-zero visibility ang kalsada dahil sa lakas ng ulan. Maya-maya, tumambad na ang mas maraming pinsala. Nagkalat sa daan ang mga nilipad na sanga ng puno at nagtumbahang poste. Sa Kawayan City, nagkasira-sira pa nga ang bakod na ito. Habang sa Etiague, nagkalat sa open grounds ng munisipyo ang ilang nilipad na gamit mula sa peryahan. Tumaas naman ang level ng tubig sa isang ilog sa Tumawini, Isabela. Aabot sa halos 2,000 pamilya o mahigit 5,000 residente ang nagsilikas dahil sa bagyo. Pagmamalaki ng Isabela Provincial Government, nakatulong ang dredging at desilting sa mga ilog na konektado sa Cagayan at Pinakanawan River. Mula sa 948 high-risk barangay na binabaha, nasa 130 na lamang daw ang naiwan.